At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na balita ang umukit ng pansin ngayon. Isang staff ng Malacanang ang isinugod sa ospital matapos saksakin sa loob ng palasyo ng Malacanang at ayon sa mga bagong impormasyon may malaking issue ng droga na maaaring kaugnay ng insidente. Ang naturang insidente ay nagdulot ng pagtaas ng mga katanungan tungkol sa kalagayan ng Pangulo at ang posibleng papel nito sa nangyaring krimen. Ayon sa mga ulat, ang staff na sinaksak ay isang mataas na opisyal ng palasyo at kasalukuyang nagpapagaling sa isang pribadong ospital. Sa isang pahayag, isiniwalat ng sospek na may kinalaman umano ang Pangulo sa insidente. Aniya sa ilalim ng impluensya ng iligal na droga, nagsimula ang tensyon sa pagitan nila at ng Pangulo na siyang pinagmulan ng krimen. Ayon sa staff, nasa ilalim siya ng matinding impluensya ng droga nang mangyari ang insidente. Hindi ko na kayang magtago pa, kaya sinabi ko na ang mga totoo. Ipinagpilitan niyang may isang misyon na kailangan niyang tapusin at nang hindi ako sumang-ayon, ito na ang nangyari. Hindi ko kayang tiisin ang ginawa niyang pananakit sa akin. Matapos sa mga pahayag ng staff, nagbigay na rin ng reaksyon ng ilang miyembro ng gabinete ng Pangulo. Ayon kay Press Secretary, walang katotohanan ng mga aligasyon at itinuturing nilang peking balita lamang ang mga akusasyon laban sa Pangulo. Pinanindigan ng kanilang opisina na patuloy ang kanilang mga programa at hindi makakaapekto ang mga isyong ito sa pamamahala ng bansa. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa insidente at ang mga aligasyong may kinalaman ang droga sa nangyaring krimen. Inaasahan na maglalabas pa ng karagdagang pahayag ang palasyo sa mga susunod na araw upang linawin ang isyu. Ang buong bansa ay nagmamasid at ang mga tanong patungkol sa kalagayan ng Pangulo ay nananatiling malakas. Yan ang mga pinakauling detalye tungkol sa insidenteng naganap sa Malacanang. Patuloy namin ang pag-monitor sa mga susunod na kaganapan. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Dito kung ano yung mga hindi nyo malilimutang trending na mga in-expose ko back in 2024 at syempre yung mga pinakamainit na pinag-uusapan at ano ba sa tingin ninyo, ano ang inyong maikomento. So, we'll see kung sino ang nandito. Jane, are you ready, Jane? Okay, si Jane yung nangunguna. Nakikita ko yung alindog ni Jane. At yeah, okay. Papasokan ka na, Jane, ha? Okay, mga palangga. Jane, alright. Hello. Happy New Year, Jane. Palangga, how are you? Asan ka? Ohio. Ohio. Naku, anong oras na dyan sa Ohio? Ah, 9:35. Ano ba kayo? 10:35. Hours? 9:35. 10:35. 10:35. Yes. Kumusta ka naman, Jane? Kumusta ang New Year natin? Mamaya magluluto ka ba? Pupunta akong kitchen. Magsi-celebrate kami sa sister-in-law ko. Yan. Anong potluck mo? Nagluto na ako ng bacon fish chicken at saka yung spaghetti. Wow, buti pa si Jane nakapagluto na. Ayan, dahil ang ating, ang ating live ngayon, Jane, ako thank you at naakyat ka, ay balik tanaw. By the way, kailan ka pa nanonood dito sa ating Bolchaka? Hello, my dear. I've been your 2015 pa. Simula pa. Been your, I know your journey. Oh my God, thank you palaga, 2015 pa. Yes, I know. At lahat ng mo tama yun. Lahat. At talaga, Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you, Jane. So ano yung naalala mong 2023 na talagang sa tingin mo nagpakabog sa mga bangag? Yung mga topic natin na pinag-uusapan dito. Ay, yung dasing hot. Dasing hot. Marami yun. Dasing hot yung Idea Leaks. Siya is bangag. Bangag talaga. Yung talaga. Yung pagsinghot talaga niya. Ako, first hand experience ko, at si Bongbong talaga, bata pa ay talagang bangag na yan. So narinig mo rin.
My Okay. dad is nag-work sa kanyang tatay. At ang dad ko yung talagang sila yung siya yung security ng dad ko yung nag-aaral siya Parang sa London. PSD? PSD po? So ibig sabihin, mga kababayan, ayan po yung ating link ha, sa mga gustong pumasok ha. So bibigyan ko kayo ng time, ayan yung ating link, mamaya umakyat kayo. Interesting. So, bata pa lang, bata ka pa rin nun, narinig mo sa daddy mo. Ang dad ko kasi nag-work, ang dating dad ko ay nag-work siya sa anti-smuggling sa Palawan. Palawan sa gobyerno. Sa Palawan sa gobyerno, which is the anti-smuggling. Kaya yan pati yung mga tulpo na yan, isa pa rin yan. Kawatan yan sila, kawatan yan talaga ever since. Kasi yung ang tatay nila, yan yung Colonel Tulpo na yan. Kasi yung tatay nila, sige madam, magkwento ka para i-verify natin dito sa record na hawak ko. So, pag Yes. si Bangbong Kasi muna, my dad worked at the anti-smuggling, which is the Anti-Smuggling Action Center, which is the PAOK now. Pero PAOK na-dissolve na yun dahil pagka yung kay Cory, dinisolve na ni Cory yun nung nawala na yung may magbe-verify dito sa mga pinag-uusapan natin. So, tika muna, doon kay Bongbong Bangag, bata pa lang, alam mo na nag-a-addict dahil kumukwento sa iyo ng tatay mo. Because my dad, siya yung PSG ng daddy ko. Sila, maliliit pa yan sila, mga bata pa yan sila. Binabatukan na yung natatay ko yan si Bongbong. Talagang tamad yan. Talagang tamad. Talagang ngayon, puro lang, party-party. Cooking. Oo. Ano yung natatandaan mo, Palangga, Jane, na kinukwento ng daddy mo sa inyo? Siyempre, nung time na yun, hindi naman lumalabas. For sure, Kasi sila sa nung time na yun, martial law pinadala sila sa sa London Okay. So, yun talaga tinatime ng daddy ko sa akin na doon sa London, doon sila pinadala. Tapos, yun, palagi talaga, ayaw talagang loko-loko nga, gago, alam mo yun. So, bata pa lang, mga kababayan, mga Palangga. lang. So, kung matatandaan niyo, ano yung kwento exactly, kung marirecall niyo yung kwento ng daddy niyo, ng father niyo during that time, na bangag si Junior, anong, naalala mo ba kung ano yung kwentong kinuwento sa iyo? Na talagang tumitira siya. Pumupunta siya doon tapos yan yung naalala mo yung sino ba to yung Rolling Stone? Rolling Stone? Yun yung di ba may na sinabi niya meron siyang from yung di ba yun na sinasabi na a very from the Philippines, A very prominent personality, a very powerful son of the Ayun, yun, mga barkada niya, talagang yan siya. So, mga ilang taon ka nun, madam, nung time na yung pinakwento ng father mo? Kasi, that was, kasi yung time na noon, kasi 80s? Kasi kwento niya, nung bumalik na lang siya kasi nawala kasi ang dad ko from 19 teka lang, anong year ba ako nung, kasi grade 5 ko yung last, grade 5 kasi ako nung last na nawala yung whereabouts ng dad ko kasi yun yung pinadala ni President yung dad ko na Pinadala ko saan? Sa London? May mission siya. May mission? Kasi, may mission. Na nawala yun, na whereabouts, nawala kami. Ilang months nawala yung tatay niyo? From grade 4. So siguro, grade 4 ako.
from grade 2 hanggang nag-high school ako eh. Oh. Oo. Nawala yun, no whereabouts. Kasi, pero yung daddy ko is, yun nga, yung sa anti-smuggling siya sa So Palawan. nawala yung tatay niyo. Paano nawala? Nawala, may mission? Wala Hindi kaming, kumontak sa inyo? wala kaming whereabouts. Balita? Nagtatanong kami yan sa opisina nga ng yan sa office ng anti-smuggling, nag-write pa yung mami ko kay Enrile. Kasi during that time, si Enrile yung sa Department of, sa Defense, di ba? Sa Defense siya. Right. Tapos, nagsulat din yung mami ko sa Human Settlement, pati sa Department of Justice. Sumulat ang mami ko. Tinatanong yung whereabouts of my dad. Sabi nila, wala daw sila alam. Pero Okay. yun, So, nakabalik po ba yung tatay niyo? nakabalik 1983 pag ng high school po. Pag po. Nung, Ano daw ang sabi niya? Ba't siya nawala? Bakit walang message? kasi pinadala siya nga ng because of the May very mission. Pero nalaman niyo kung ano yung mission. ayun, naging siya yung naging Interpol ng siya ang Interpol, naging ng Pilipinas. Interpol siya to yung ng drug sa cartel. Sa mga cartel. Yung mga So, but ang bottom line, bata ka pa lang talaga, narinig mo na yan si Marcos Jr. Wow. So, kaya nung narinig niyo, yung nawala o whereabouts pa, yung pala siya, nandun siya, pinadala siya doon siya yung pinadala ni former president. Tapos siya yung siya siya yung nagbabantay, si Bongbong. Sila yan, nila Irene, nila Aimee. Ayun yan. si Bongbong Marcos ng bata do droga. Hindi yan. Oo. For sure, ito ni sasabihin na naman yan ni Mangga na yung kwan kami, hindi yan totoo, ganun gawa-gawa lang yan. Sasabihin niya. Pero po, For sure. madam, ang kwento ng tatay niyo, si Bongbong lang ang nag-a-addict. Walang iba yung bang mga kapatid. Wala siya na. Si Walang Bongbong lang kinuwento. pala. Walang During that kwento. time. Oo. Si So hindi Bongbong nabanggit yung kapatid. Oo, wala Wow. siyang So yun mga kababayan, talaga. ang trending na hindi makakalimutan ni Madam Jane. Kaya dahil dyan, Happy New Year palaga. Thank you so Oo. much. Enjoy your party later. Thank Okay, you. God bless. Alright. So, ayan. Bonggang-bongga. Ayan, isunod na natin si Greg. Greg, ready ka na ba? Ikaw nang susunod. Ikaw ang second honor. Okay. Okay, eto na. Alright. Dahil New Year ngayon, maghanap tayo ng ating mga palangga. Hi, Greg! Hi, Sir. yes, Madam Maharlika. Happy New How are Year. Happy New Year. Fine. Saan po kayo? Pilipinas ba kayo? Nasa ibang bansa? Pilipinas, Cavite. Pilipinas kung mahal. Kumusta ang New Year natin dyan? 15 minutes na lang. Anong handa natin? Yeah, naka-ready na yung mga handa. Naghahantay nila ng oras. Nag-aantay nila ng oras. Ayan, sir, Yeah. anong mga hindi mo malilimutang mga trending na balita o mga expose ni Maharlika ni Boljak Channel dito sa atin? Dito Lagi akong nakasubaybay sa'yo. Ingay At na. hindi ko makakalimutan yung mga panloloko ng ating administration sa ngayon. Lalong-lalo na yung topic mo regarding sa mga polboronic na Talagang yun ang nandiyan. trending, no? Yeah. Hindi nga natapos yung hearing. Na-stop Yes. yung hearing ni Mr. J.E. Morales na Mhm. supposedly ay lalabas ang katotohanan. So, talagang in-stop yung pag-hearing nila. And also, hanggang sa linabas mo yung video na si Bungag. Ferdinand Marcos Jr. talaga ay nagsisinghot, nagdodroga. Mhm. So, yun So, yung- lahat ano pa? ng programa mo na lumalabas
sa yung sa YouTube ay lagi ako nakasubaybay sa iyo ever since you. nag-start kayo. Thank you so much, Greg. So, anong ina-expect mo ngayong 2025? I'm expecting this year, 2025, na sana magkaroon talaga ng pagbabago. So, I am expecting the whole Filipino people na talagang kailangan na nating mag-alsa to para Alright. talagang na ang bangag na gobyernong to. At galit na ang taong bayan. Every Friday, supposedly, ako ay nasa Ezra Shrine. Oo. Kaya lang hindi ako pinapayagan ng pamilya ko Mhm. dahil natatakot nga sila. Kaya hindi ako nakaka-attend doon. Minsan duman ako doon, nakita ko nagsasalita doon si Celis. Si Ka Si Eric. Eric Celis. Oo, yeah. So gusto kong mag-join sa mga rally but my family talagang hindi ako pinapayagan. So sabi As ko nga, peaceful po, okay lang yun. As long as peaceful sabi rally. ko, paano ako magkakaroon ng ambag sa bayan kung hindi niyo ako papayagan? Kasi gusto kong kahit pa paano makapag-ambag ako sa bayan dahil sa nangyayari sa atin gobyerno sa ngayon. Yes. Pero I hope sa mga susunod na mga rally, January 13, may malaking rally sa INC. I think sa Luneta and worldwide, it's gonna be worldwide. Dahil lahat ng mga sumusuporta sa kay Inday Sara at humihiyaw na masyado ng mataas ang bilihin, crime rate ang taas. Tapos ngayon, yung pambubudol sa atin dito sa national budget na talagang sobra yung paglabag nila. I hope talagang magkaroon na talaga ng change. At dahil dyan, sir, gusto kong tanungin kayo na kumusta ba ang mga addictus dyan sa Cavite? Nagbalikan ba? Well, during Duterte's time talagang nawala yun lahat. Talagang nagtago sila mula noong pumasok ang Duterte. While at this time, na napalitan na si President Duterte, so nagbalikan na naman pati yung mga nagtitinda-tinda ng mga tingi-tingi. So, yan na naman. Wow. Grabe talaga. Yeah. So grabe, pareho kayo ni Miss Jane. Ang hindi makakalimutang trending noong 2025 ay ang pulburon. Kaya thank you so much, sir. At I hope sa next rally, whether sa EDSA, sa Luneta, o kung saan man, sana maging part kayo ng history dahil who knows, baka may bago na po kayong presidente dyan sa Pilipinas sa darating na 2025. Correct. Dahil Yan ang hinahanap namin na sana makaupo na si Sara. Gusto ko kayong pasalamatan sa pag-support at kasama sa Boses ng Bayan. Thank you po. God bless you. And Thank you very much, Madam Marlica, and Happy New Year. Bye-bye. Okay. Ayan, sa lahat po ng mga papasok, ayan, sa mga gustong pumasok sa aking mansion. Ayan, alright, tatanggalin ko na yung mga tapos na, alright? So sa lahat ng mga gustong pumasok sa aking mansion, pumasok lang kayo at mag-uusap tayo ng bonggang-bongga. Okay. Okay. So ito si Maharlika. Nako, ano pa to? Kambal ko kaya ito? Maharlika, are you there? Can you show your face? Ayan. Maharlika, are you ready? Maharlika the second. Okay. Si Maharlika. Hello, Madam Maharlika. Hello po. Hello, tita. Kamusta kayo? Hello? Hello, tita. Hello, madam. How are you? Narinig niyo po ba ako? Ako ba kinakausap mo, Maharlika? Yes po. Nakapasok po kayo. Oh, okay. Ano? Actually, si Ate Belen. Belen Trust. Ay, Tita Belen! Oh my goodness! Ikaw pala yan! Pupunta ako. Pasensya ka na sa itsura ko. Nasa Okay kwarto lang. ako. Kagigising ko lang. Anyway, Yeah.
Yes, Ano tita. Kumusta Oo. ka? Anong hindi mo makakalimutang trending na balita noong 2024? Ay nako, siyempre walang iba kundi si Bangag. Ay nako. At saka, ang alam, sa aking opinion lang ha, ang Mm-mm. may problema talaga, si Bangag walang laman ng utak niyan eh. Mm-mm. Ang nagpapalakot siyang si Lisa at saka si Tamba. Partner yung dalawa na yan sa kawalang hiyaan. Kaya kaganyan ang bayan natin. Dahil nilalagyan lang katulad ng sabi mo, nilalagyan niya lang nila ng ng sinisinghot. Oo. Bangag. Sinisinghot. Nagkamali tayo. Napakatubo pala. I know, no? talaga ng- Grabe ang campaign Ano natin yan? dito sa California, tita, no? Grabe. Oo, sobra ang kabubuhan. Nung time ng tatay niya, nag-rally ako against, kasi sa PCC ako ngayon PUP na. Mm-mm. Kaya kasama ko noon sina Portia Ilagan, yung mga old-timers na makabayan noon. Sila Elizabeth Oropesa. Ay, hindi ko siya nakasama. Kasi nag-aaral nga ako, pasingit-singit lang yung pagrarami ko. Tapos Oo. sinusundo ako ng nanay ko sa eskwela pag kami malaking rally. Kasi nga yung katulad ng may bombahan sa Plaza Miranda. Plaza Miranda. Oo. Anyway, ang si Lisa Satanas at si Tamba. Alam mo, ito, personal opinion ko lang ito. Yes po. Kasi inoobserbahan ko si Tamba. I think si Tamba, no offense sa mga autistic people, but there is Yeah. a highly functioning autistic person na almost like as normal as us. Pero makikita mo, wala silang empathy. Parang sinasabi mo ba, tita, mentally challenged si Tamba? Yes. Oo, talaga. Tapos, yung makikita mo sa hitsura niya, sa pagtatawa niya. Remember when nag-AAA siya? Oo. Doon sa at saka yung pag nagsasalita siya nung nag-speech siya sa HOR, sa House of Representatives. Makikita mo yung mga Walang arte niya. empathy, hindi mo ma-feel. Walang connect sa tao. Walang expression of feelings na talagang may sincerity o some type of of feelings. Tapos yung old video niya na nagpapasalamat supposedly siya sa mga Duterte, na President Duterte when he was a mayor. He's the first one who came and helped yung mga taga-Tacloban during Yolanda time, I think. Yes. Pero makikita mo, tapos tumawa siya in the middle of it. Makikita mo. Para siyang si Noynoy ba? Parang gano'n A yung time na normal yun. person don't do that. Di ba? That's true. No normal person do that. If you're, Kaya, yung challenge natin sa kanila, pulburon test at saka mental. Oo. Yeah. Talaga. Dapat talaga. At saka, ngayon lang ako na-surprise. Kasi nung panahon namin, matatapang talaga ang mga Pilipino. Talagang matatapang pag something we see different na hindi Injustice, corruption, a lot lahat. of injustice na it doesn't appear to help the Filipino people. Nandoon na agad sakali kami. Ngayon po Pero ngayon, Mm. my goodness, ikaw nakikiusap ka na sa mga tao, yung mga ibang vloggers and other people na are seeing the government, the corruptions in the government, nananawagan na, and still the people wala